Inaresto ng mga taga-Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang nakakatanda pong kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Dinampot ng mga taga-BI at PAOK si Tony Yang sa NAIA Terminal 3 kagabi dahil sa paglabag sa immigration laws. Nagkukunwari raw kasing Pilipino si Yang kahit Chinese national talaga siya. Nang halugugin ang gamit niya kagabi ay na-recover po sa kanya ang kanyang Chinese passport. May pangalan po siyang Yang Jianxin. May nakuha rin pong mamahaling relo, iba't ibang ID at 1.4 million pesos na cash po sa bag ni Yang. Ayon sa PAOK, posibleng balak na pong tumakas ni Yang pa-abroad nang mahuli nga po ng mga otoridad. Sa punto po ito mga kausap natin si PAOK spokesperson, Ginoong Winston John Casio. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali, Jovi, at sa inyong mga tagapakinig. Yes po. Sir, saan po nakadetain at nakainong custody po ngayon yung naarestong kapatid nitong si Michael Yang? Si Tony Yang ay nandito po sa PAOK Detention Facility. Okay. Ang legal custody po ay nasa Immigration, Bureau of Immigration, pero ang physical custody ay nandito po sa PAOK sa ngayon. Kamusta naman po? Nasilip niyo po ba siya ngayong umaga dyan at nakausap? Hindi ko pa siya sinisilip kasi umaga na rin kami naghiwalay. Opo. Baka lang kasi ano so baka lang far, merong okay naman siya. Baka may bago kasi tayong nalaman, alam niyo naman, matanong tayo tungkol dyan. Pero bukod po doon sa paglabag, sir, sa immigration laws, itinuturo rin itong si Tony Yang na nasa likod pa ng operasyon ng illegal na pogo doon sa may Cagayan de Oro. So meron din po bang kaso na pwedeng, na kinakaharap niya kung sakasakali tungkol dyan? Sir? Okay, mukhang naputol ang ating komunikasyon with Sir Winston. Ibabalik po natin siya dahil kakamusain nga po natin ang lagay nung kanila pong sa kote o nahuli kagabi doon sa airport. Balikan po natin ating makipag-usap kay PAOK spokesperson, Ginoong Winston John Casio. Welcome back po, sir. Pasensya na tayo naputol kanina. Yes, Jovi. Yeah. So, going back to your question, Opo. yung ugnayan ni Tony Yang ay hindi lamang doon sa pagpapatakbo ng mga illegal na mga pogo, kundi nakikita rin namin yung kanyang pananagutan, maaring pananagutan sa usapin ng agricultural, commercial smuggling, at saka sa usapin maaari ng illegal na droga. At gawa ng, ito rin pala ay malaalis guwo ang ginawa. Opo. Sapagkat katulad ni Gu Waping, meron din siyang Certificate of Live Birth. Tandaan natin, according to his Chinese passport, siya po ay pinanganak noong 14th of September 1970. Opo. Pero lumalabas na meron din siyang Philippine Certificate of Live Birth na nakuha niya sa Balingasag, Misamis Oriental noong taong 2000. So, iimbestigahan din namin po ito sapagkat mukhang talamak ang problema ng mga Certificate of Live Birth na peke, na nakuha sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Sir, meron nakuhang doon sa inspect ng mga gamit kahapon nung inaresto sa NAIA 3 ay may nakuhang Chinese passport na may pangalang Yang Jianxin. Tama po? Tama po. Meron po talagang misrepresentation. Kaya nga kinasuhan na natin ito for being an undesirable alien. Sapagkat nagpapakilala siyang Pilipino, pero talaga naman siya ay Chinese national. Okay. So hintayin namin ang ibang update tungkol dito sa naarestong kapatid po ni Michael Yang. Pero moving on lang po tayo. Punta natin ang iba pang mga issue. Sir Winston, kakamustahin lang po natin yung pagtugis naman po dun sa iba pang tinatawag ng mga boss daw ng Pogo, gaya nitong si Wang Ziyang. Naglabas na ang korte ng warrant of arrest ngayong araw lamang, kaninang umaga, laban dito kay Gu Waping at saka sa 15 kasama pa niyang akusado. Kasama na dyan si Wang Ziyang. Ito ay tungkol sa kaso ng qualified trafficking in persons. Gawa na naglabas na po ng warrant of arrest, titinan na po natin yung proseso sa ating DOJ at saka sa Interpol kung
papaano po natin siya ma-applyan ng tinatawag na red notice or international arrest warrant nang sa gayon maaresto po siya sa kung saan mang bansang nandoon siya nakaanib sa international police. Okay, thank you for that update. Pero makikibalita rin po kami doon sa kapatid naman ni Alice Go na si Wesley Go. Baka meron kayong bagong update dyan. So ano po kaya yung nangyari doon sa sinasabi ng mga abogado nila Go na gusto nang sumuko, meron ng surrender feelers, ito pong si Wesley. Sa ngayon, wala ho kami natatanggap na ganyang mga surrender feelers Okay. na tinatawag po. Basta merong silang inilabas sa media na di umano meron ng ganyang intensyon si Ginoong Go. Pero para sa amin, wala ho kami natatanggap na ganyan pang mga feelers. Mas mainam po yun para sa kanya kaysa tago po siya ng tago. Yeah. In any case, wala pa naman po siyang malaking kasong kakaharapin. Ang kanyang kinakaharap lamang ay yung legislative warrant na inilabas para siya ay presenta sa kanyang sarili at magtistigo sa Kongreso. Okay. Maraming salamat, PAOK spokesperson Winston John Casio.